So, syempre, nasira ang buong Senado. Ang sa akin po, nalulungkot ako sa takbunan, sa totoo lang po, I have to be honest, na umalis sa majority kasi Regodon na naman sa Senado. Nako, 4 na senador kasama si Senator J.B. Ejercito. Lalayasan na di umano si Soto. Naturang senador kumanta sa budget insertion. Yari na itong si Tuta Soto. Hindi pa uminit ang puwet, talagang masipa na naman tong nimal na to. Ay, ito, bad news po mga kabisdak. Isang DDS vlogger arestado sa Cebu. Kilala nyo po ito mga kabisdak. Sa kanya ko rin po nakita yung post na iyan. Pero bago ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong notification bell upang palagi po tayong updated sa ating mga video. Baka po yung mga bago pa dyan sa channel na ito, sa Bisdak Pilipinas, pa-subscribe naman, imal naman talaga oh. Para dumami ho tayo dito, maraming magtatanggol sa katotohanan. Ayan po. So ito mga kabisdak, magandang tanghali po sa ating lahat. Pag-usapan po muna natin itong word war sa pagitan ni Panfilo Lacson at ni Kiko Barsaga. Dahil kay Kiko Barsaga rin nagsimula yung balitang lalayasan na ni J.B. Ejercito itong si Tuta Soto. O ito, pakinggan po muna natin itong balitang ito mga kabisdak. May namumuo nga bang word war sa pagitan ni Senator Panfilo Lacson at bagitong kongresista na si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga? Konting rewind at context sa posibleng dahilan ng banggaan ng dalawang mambabatas. Nagsimula yan sa post ni Barzaga ng larawan ni Lacson kasama ang controversial Diskaya family. Sinalag na yan ni Senator Ping at sinabing binisita lang siya sa opisina para imbitahan na suportahan ang isang rally sa Davao City. But kung Kiko is not buying that explanation dahil real friends daw ang senador at ang mag-asawang kontraktor. The saga doesn't end there dahil may post si Senator Lacson, the lawmaker is looking for a veterinarian with an animal psychiatric ward. Ang dahilan umano ay meron daw baliw na pusa at annoying dog na pawang maiingay. Wala naman pinatamaan ang chairman ng Blue Ribbon Committee pero may sagot na agad dyan si Barzaga. Tingin ni Kong Kiko si Senate President at Tito o Tuta Soto ang kanyang pinariringgan. Tingin tuloy ni Barzaga na magkaaway na ang mag-BFF na Lacson at Soto. Tanong ngayon ni Barzaga kung ang susunod na kabanata ay may bagong Senate President na nga ba? Ginagamit para sa isang political agenda. Yan ang panibagong hirit ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Para kay Lacson, hindi naman ito magagawa ni Barzaga kung walang taong nag-feed sa kanya ng malisyosong impormasyon. Malinaw rin daw na ang tunay na pakay nito ay siraan ng kredibilidad ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa maanumalyang flood control projects. Nakikisimpatya rin daw si Lacson sa nanay ni Kong Miao na si Dasmariñas City Mayor Jenny Barzaga dahil sa paggamit ng ilang individual sa mental state ng kanyang anak para sa pansariling political interest. Tindi ni Tuta Soto, no? Tuta Soto, Panfilo Lacson. Grabe, no? Alam mo si Lacson, no? Parang, alam mo yung bayot, no? Pag nakatalikod ka, bibirahin ka. Paparinig sa'yo. Ganun si Tutaso, si Lacson eh. Pero pag nakaharap ka, para siyang, yung tuta nga. Kaya binibiraho siya ni Kiko Barzaga. Talagang binadtrip niya ng todo. Yung picture kasi na kay Diskaya, si Kiko Barzaga yung nag-umpisa, no? Ipalabas.
Talagang binadtrip ni Kiko Barsaga, parehong taga Cavite, tama ho ba? Pero sabi naman ni Kiko Barsaga, tao ni Lacson ang nag-leak ng Diskaya po to. Pati sarili niyang team, nagsisisi na sa pagbuto sa kanya. Inistalo sila kay Kiko Barsaga. Ipagpatuloy mo lang yan, Kiko, para ma-high blood itong si Lacson. At mayroon pang post na hindi rin maganda kagahapon, itong si Panfilo Lacson. Na para sa akin, mukhang below the belt na rin ho eh. Hindi na maganda ho ito. Ayan o. Ang sabi ni ni Panfilo Lacson, halos lahat daw ng lokal na opisyal sa Cavite na nakausap ko ay nagsasabing hindi maayos ang mental health ni Representative Barsaga. Reply naman ni Barsaga, galit dahil nahuli. Meow! Meow! Paano mo sasabihin na may mental health? Kung may problema sa pag-iisip, Lacson itong si Kiko Barsaga, hindi sana hindi siya nagiging kongresista at hindi siya binoto. Ang nakakaalam yan, yung taga-Dasma, no? Pero kailangan pa bang sasabihin yan, pati yung mental health? Insulto rin po yan sa mga may mental health problem, di ba? Dapat wag naman sa masyadong below the belt, no? Trastukan na parang trastukan datingan ba pero wala sa ayos dahil nakaka-insulto. Kung ikaw may problema ka kay Kiko Barsaga, kung ang tingin mo may problema sa mental health, putya, di sabihin mo yung magulang niya, pa-check up siya, hindi yung ipopost mo sa social media. Kamu patingin sa doktor. Tanungin mo kung yung magulang niya, kung may problema talaga sa pag-iisip si Kiko Barsaga. Tangna, parang hindi naman sinunod itong hinayupak na ito. Sino ba yung sa tingin ninyo may mental health problem? Para sa akin, yung may mental health problem, yung mga protector ng mga kurakot. Galit lang si Kiko Barsaga sa mga kurakot, may mental health problem na agad. So yung mga kurakot, walang problema sa pag-iisip. Yan tayo eh. Kasi nga, si Kiko ngayon, medyo maingay talaga. No? Galit na galit sa mga buhaya, lalo na dyan sa Kongreso. Galit na galit. Kaya, itong si Lacson, tinatamaan ng mga bira ni Kiko Barsaga. Pero ito galing din po kay Kiko Barsaga yung napabalitang si J.V. Ejercito ay lalayasan na itong si Tito Soto o narito. Ayan. Sabi ni Kiko Barsaga, Senator Ejercito is still considering leaving the majority and criticizing the Marcos administration corruption issue. Let him take his time. He can always join the Filipino people when it's safe for his political career. Lalong iinit si Lacson dyan sa kay Kiko Barsaga. Sasabihin na naman ni Lacson, sulsul ka, Kiko. Okay na nga ho yung relasyon namin ni Tito, ni Tuta. Nandyan ka, sulsul ka talaga. Meron din naman talagang statement si Senator J.B. Ejercito, no? Tungkol po dyan. Talagang hindi mo maiiwasan dahil tinatamaan na yung mismong tawag yan, institusyon ng Senado dahil sa dalawang oplok na si Tuta Soto at si Panfilo Lacson. Pero try natin muna pa. Yun na nga. Ito. Pinabalita rin pinost rin niya ni Ma'am Rowena Guanzon na di umano ay talagang si J.B. Ejercito ay
aalis na sa majority. Iiwanan. At meron pang dala-dalang 3 senador. 3 senador. Yan mo. Ayay, patay ka, Tuta Soto. Sabi ni Ma'am Rowena Guanzon, kagabi po yung post na yan. Tapos na. 9 minority, so 9 na minority. Plus 4 na lilipat. So, kakalas sa majority. So, ibig sabihin, pag kakalas, pwedeng mag-minority sila, pwede rin sila mag-independent. No? Pero, pwede rin sila boboto sa bagong Senate President. Kasi nga, pag kumalas ka, ibig sabihin, ayaw mo sa liderato ng nakaupong Senate President. But for example, ngayon, si Tito Soto yung Senate President. So, aalis yung 4 na majority. So, isa lang ang ibig sabihin yan. Ayaw mo na si Tito Soto magiging Senate President pa. Dahil meron kang hindi nagustuhan na mga pamamalakad niya. So, itong na-post ni Ma'am Rowena Guanzon na 9 na minority plus si Villar, so 11. 2 Villar, 12. Isa pang Cayetano, 13. Tapos, JV Ejercito. So, ngayon, kailangan pa ng isa. Kailangan kasi magiging 14 or 15. Ayan, 14 yung buboto. No? Kung sino man yung magiging next Senate President. Malamang si Alan Peter Cayetano. So, yung isa na lang yung hahanapin nila para mapalitan na si Tuta Soto sa Lunes. Gabaang gayon ni magabaang gayon ni Kiko Barsaga ni Kung Meow! Meow! Ayan, So, may naisip ba kayo kung sino yung pang-14? Yung naisip ko ay yung tahimik lang. Si Pinono. Ayan. Si Pinono yung papalit. Yung dadagdag dyan. No? Sa siyam. Malay natin, makakain ng panis yung 2 tulpo. Panis na spaghetti. Pero para sa akin, wala nang ibang kung di si Pinono. Alam mo naman si Lito Lapid, kung saan yung marami, saan yung majority, doon talaga siya. Lalo nga pagbotohan, yes or no. Pag sa tingin niya, marami nag-yes, mag-yes din siya. Ayan. Pag maraming mag-no, mag-no rin siya. Alam na natin yan, yung mga botohan na yan. Tahimik lang si Lito, pakuya-kuya-akoy lang yan. Pero kung sino yung marami, kung saan yung marami, doon siya. So malamang sa malamang, mapalitan talaga itong si Tito Soto ngayong Lunes. No? Yun yung isa sa mga nakita natin. Eh sabi nga ho ni kalat na eh. Kalat na eh. Ito, yung kaibigan nating vlogger na arestado. Kawawa naman mga DDS vlogger, talagang pinag-iinitan. Ito muna, sabi ni Ibi Hugalbot, no? Malindol pala sa Senado, putya. Naaresto lang ako, sandali. Hindi ko na namalayan, may 5 daw nakakalas from Tuta Soto, 1 ball, Sen 8 Bulaga, majority. So, 5 nga dong yung sinabi niya, no, ni Ibi Hugalbot. So, 5. So, malamang nga, mukhang tama yung post din ni Ma'am Rowena Guanzon na lilipat. So, 5. So, kasama si Lito Lapid yan. Tama lang na mapalitan itong si Tito Soto sa Lunes para mag-iba yung liderato. Kung si Senator Alan Peter Cayetano magiging Senate President, balik natin si Senator Marcolita sa Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Nang may pagpatuloy na po yung Blue Ribbon Committee kasi naramdaman po natin na itong Senate Blue Ribbon Committee hindi na ho talaga ito mag-hearing. At ipapatigil na ito ni Bongbong Marcos. Alam naman
ninyo si Soto, tuta talaga ni Bongbong at Tambaluslos yan. Papatigil yan. So ngayon, kung magpalit ng liderato sa Lunes, sumatuloy yung Senate Blue Ribbon Committee. Puta, nagkahiyaan na talaga na. Ganun talaga sa Senado. Sa Senado kasi, pag may sapat na bilang, no, yung mga senador na boboto ng panibagong Senate President, sekreto lang yan. Pinabukasan. Tingnan mo nangyayari kay Chis Escudero. Sa ayaw mo sa gusto, palitan nga talaga. Kaya dapat pag ikaw Senate President, marunong ka rin makisama. Hindi rin parang, dahil ikaw ay Senate President, majority, tapos yung minority, birahin mo ng birahin. Kailangan lahat talagaan. Lalo na ngayon, marami yung minority siyam. Makakuha lang ng 5 o putas, sipa ka na. Ganun katindi. Ito, pag-usapan muna natin saglit itong si E.B. Hugalbot. Ayan. Arestado. Inaresto po si E.B. Hugalbot, kaya pala E.B. Elmer Bugtay Hugalbot. Violation of cyber libel under Section 4. October 3, kagahapon po yan. Inaresto po siya sa Cebu. Cyber libel, yung kaso. Ganun talaga ang mga DDS vloggers. Talagang yun lang ang kaso, cyber libel. So, madali lang ipakulong ang mga vlogger pala kung ganun na. Utangin na talaga. Isyohan ka ng warrant agad, tapos huhulihin ka, aristuhin ka. Yan si E.B. Hugalbot. Pero, nakapagpiyansa rin siya no? Kaya ako, pag mawarant ako, tulungan niya ako pampiyansa. Galing rin po yan sa post niya, itong si E.B. Hugalbot. Basahin natin. Sabi ni E.B. Hugalbot, I woke up to the news that a warrant of arrest has been issued against me by the presiding judge of Branch 29 of the Toledo City Regional Trial Court based on a cyber complaint by former Governor Gwin Garcia a few months ago. Ayan. Si pala, Gwin Garcia, nagsampa ng kaso sa kanya ng cyber libel. At around 9 a.m., I was escorted by the warrant server of the Liloan PNP from my home to the Liloan Police Station to voluntarily submit to authorities. The PNP Regional Anti-Cybercrime Unit 7 processed my arrest, fingerprints, etc. Then the dreaded mugshot by most people. Past plans, when all the documents were in order together with Liloan PNP, personnel we headed to the court some 65 kilometers away on the opposite side. Layo, no? 65 kilometers yung yung korte. Regional Trial Court. Opposite side of the island past central mountains of Cebu to the west coast of Toledo. We arrived at the Toledo City Palace of Justice on or about 3:45 p.m. Just 15 minutes shy of 4 p.m. cut-off, where my where my lawyer Irene was already ahead of me arranging my bill. So, ibig sabihin, mautak rin si E.B. Hugalbot. So, bago pa siya makarating, yung abogado, inaayos na niya yung piyansa niya. Ayan, 4:30 p.m. after the arresting officer presented the return of warrant, and after posting bail and with all the paperwork in order, the presiding judge signed my order of release. So at least nakapiyansa. Magkano, E.B. Hugalbot?
Para pag-ipunan na namin ngayon. Sabay ganun magkano. We traveled back to Dalilo, northeast across, so 65 kilometers. So nakauwi siya daw ng alas 8 ng gabi. So kagabi. Buti may pangpiyansa. So, ayan po yung nangyayari kay Hugalbot Elmer Bugtay. Ibi Hugalbot. Yan talaga yung isa sa mga kaso namin, cyber libel. Mga DDS political vlogger. Pero, hindi ka man ma-cyber libel, basta wag ka lang gumawa ng fake news. Wag ka lang sabihin mo na ganito, magnanakaw, no? Pinaka-safe talaga sa aming mga DDS para wala kang cyber libel. Pure commentary. Hanap ka ng balita, komentuhan mo para iwas ka cyber libel. Kung may lumalabas na balita na hindi pinalabas ng mainstream media, pwede mong ipalabas basta meron kang documents, no? May mga dokumento ka, may mga attachment ka, may source ka. Para kung makasuhan ka man ng cyber libel, mauna muna yung source mo. Tayo, yung mga source natin, mga media naman din mainstream media, at saka yung iba. Kung meron tayong topic, binagbabasihan natin yung mga post ng mga kaibigan natin sa social media. Kagaya ho nito, si Senator Risa Hontiveros. Diba, kagabi na content natin, na di umano ay meron siyang insertion. Sino nagsabi yun? Sila ni Tunyeng sa 2x2. Kinumintuhan natin na meron umanong insertion si Risa Hontiveros na 3 billion pesos. At sa flood control naman ay 700 million pesos. Itinanggi ni Risa Hontiveros. Ayan. Sabi ni Risa Hontiveros dyan, mga kabisdak, sabi niya, wala po akong BICAM insertion. Wala sa unprogram funds. Period. Isa pa, hindi ako pumirma ng BICAM at bumoto rin ng no sa controversial na 2025 budget. Babala, huwag maniwala sa fake news at maling impormasyon. Lahat ng imunungkahi kong amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso at inaprubahan ng Senado. Alam mo, nalilituho ako dito sa insertion at sa amendments. Pag tiningnan mo, pareho lang. Risa Hontiveros, umamin ka dyan na nag-amend ka ng budget, so pareho lang din. May insertion. Ito yung tinutukoy ni 2x2 Tunying kagahapon na meron kang budget insertion 3 billion at 700 million sa flood control. Kasi pareho lang yan, iniiba lang kasi pag sinasabi mo kasing budget insertion, sa isip ng tao, nangungurakot ka, corruption. Kasi meron kang insertion dahil sa ginagawa ng House of Representatives na pag merong budget insertion, 25 to 30% kickbacks ang makukuha ng mga buaya. Kaya ngayon, yung insertion, nasira kayo ngayon. Hindi nagamit sa tama. Ang tawag dyan, amendments na, amindahan mo yung budget. So, meron kang isiningit nga na budget, may amendments. So, ngayon, itinanggi niya. Kaso ang problema, merong senador na umamin Di ba sinabi rin ni Panfilo Lacson na 100 billion pesos daw yung insertion. So, amendments or insertion, same lang pala yan. Binago lang po yung terminolohiya.
Pangit lang kasi pakinggan yung insertion. Pag sinabi mong insertion, nangungurakot ka. Kaya, Risa Hontiveros, huwag ka nang tumanggi. Inamin mo rin naman sa baba. Anong sabi niya dyan? Inamin din naman niya eh. Oh, ito, sabi niya sa baba, lahat ng iminungkahi kong amyenda sa budget, ang tawag dun, ay dumaan sa tamang proseso at inaprubahan ng Senado. Yan yung insertion. Inaamindahan nyo yung budget. Yung pag inamend mo, ibig sabihin binago mo, nagdagdag ka. Meron kang na-request na mga proyekto na wala doon sa National Expenditure Program, wala doon sa BICAM. Wala doon sa General Appropriation Bill. Na isiningit nyo, pagdating ng BICAM, pinag-uusapan nyo. Kaso ang problema, meron pang small committee. Doon na nalabo-labo. Sa small committee, sandamakmak na insertion, illegal insertion. So ito, sabi niya, yung amendments, malamang, merong legal insertion, meron ding illegal insertion. So yung amendments na sinasabi niya, na alam ng Senado lahat, ito yung insertion na mukhang sa tingin mo legal. Pero hindi pa rin po natin alam kung anong ginagawa nila sa insertion na yan. Meron pa rin kickbacks ba? Kasi nga, itong si Saldico, General Appropriation Committee Chairman sa mababang kapulungan, sandamakmak na insertion. Na hindi alam ng ibang mga kongresista. Meron ngang iba dyan, distrito na nilalagyan ng budget insertion. Hindi alam ng naturang kongresista, distrito. Bakit nagkaroon na kami ng dito? Budget insertion. Bakit may pundo yung distrito namin? Merong 3 billion, may 1 billion, flood control projects. Kasi sa flood control projects kasi, madali mga makakurakot. Si Risa Hontiveros, merong flood control na 700 million. Magkano yung kickbacks, madam? Yan na lang po ang tanong natin. Kasi, lahat na ng senador tumatanggi. Wala naman kaming ganun. Na mga insertion. So, insertion na illegal. Tama ba? Illegal insertion at legal insertion na ang pinag-uusapan natin. So, pag legal, amendments. Pag illegal, insertion. Kasi mga buhaya kayo. Alam nyo, nasira lang talaga itong Senado. Dahil dito kay Tuta Soto at si Panfilo Lacson. Naakala mo naman kasi, si Panfilo Lacson ay talagang napakalinis. Tabla rin po yan, kontraktor din yan kontraktor ng simento. alam niyo ganito. Yan rin yung isa sa uminit yung ulo ni Senador Marcolita. Kasi bakit daw maglalabas ka ng ganyang pahayag? Para bang sinisiraan mo yung sarili mong tahanan. Naayon naman kay Senator J.B. Ejercito, sarili mong bahay, sinusunog nyo Yan yung isa sa mga hindi nagustuhan ni Senator J.B. Ejercito. Kaya ngayon, nagkaroon ng haka-haka na lilipat, aalis si Senator J.B. Ejercito sa majority. So, iiwanan na ni J.B. Ejercito si Tuta Soto, si Panfilo Lacson, may dala pang 3, 4 na nga daw yung dala. So, ngayon, pakinggan po natin yung official statement, interview ni Senator J.B. Ejercito. Na talagang kumanta siya dito, animal talaga, patungkol sa mga budget insertion. Malamang, magkaroon tayo ng linaw sa budget insertion amendments. Umamin siya sa naturang interview na talagang may mga budget insertion, may mga amendments na part na talaga di umano ng proseso ng budget. Kaso napasama nga lang
yung amendments, budget amendments na yan, dahil sa mga kongresistang nagsimula sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, kagaya ni Martin Romualdez Saldico, na abuso nga. So ngayon, mukhang hindi na po dito makaligtas si Senator Risa Hontiveros sa kanyang paghuhugas kamay dito sa budget insertion. Mismo nang inamin na ni JB Ejercito. Pakinggan po natin. Ito, mga kabisdak. Senator JB, ano ba, tigil na ba talaga yung Blue Ribbon Committee hearing? Ano ba ang guidance sa inyo? Ang sabi, dapat itong Huwebes, mag-schedule dapat kahapon, pero hindi natuloy. Pero ang sabi ni Senator Lacson, may mga bagong developments, no? So, I think magkakaroon pa ng isa. Pero ang sa amin kasi, ako personally, ang nagsabi kami sa kanya na sa leadership, kay Senate President Tito Soto, na siguro maganda ito after na i-wind up na natin kasi napaka-awkward, no, na we are investigating ourselves, no. Involve yung mga kasama natin sa house, ganun din po. Mas maganda i-turn over na to sa ICTI. Tsaka nakakalungkot dito, Katunying, I have to be Jerry, no, na I have to be honest, no. Nalulungkot ako sa direction kasi parang yung tunay ng mga salary nag-umpisa sa mga DPWH officials, no, yan kay Bryce Hernandez, kay Amy Alcantara, hanggang kay Bernardo. Ang tunay naman na salary po dito, sino ba nagsimula ng mga modus dito? Sino ba nagbebenta ng mga proyekto? Sino ba yung may parking? Sino ba yung may mga legislator na contractor? Hindi naman po sa Senado yun. Sa House po yun, sila Saldico po nagsimula. At mukhang nalilihis ang direksyon, mukhang iniisa-isa yung senador, parang natatakpan yung mga tunay na salary kasi dapat malaman natin dahil sila nagsimula ng modus na ito. Kaya lang. Ayan na, patay ka, Tuta Soto, Panfilo Lacson. Ano na rin, dismayado, hindi na daw maganda, mali na daw yung direksyon kasi nga, o nga naman, yung institution tuloy ng Senado ngayon, yun yung pinagbuntungan na para bang gustong ipalabas ni Tuta Soto at ni Panfilo Lacson na mga kawatan ng mga senador. Ang tutama si Senator JB Ejercito na ang totoo namang may kasalanan, sila ni Saldico. Sila yung mga kawatan dito. Na yung direksyon nga ho ni Senador Marcolita, yun. Tinutumbok na Senador Marcolita si Saldico at si Martin Romualdez. Dito, pagpasok ng bagong liderato ni Tito Soto at ni Lacson, nalihis na nga, patay ka talaga, Tuta Soto ka. Mukhang na to sa Lunes, mapalitan na nga ho ito, mga kabistak. Tama ho. Kasi, hindi naman po pwede na ang imbestigahan tuloy, mga senador. Tingnan mo, mas maraming mga senador ang isasama sa investigasyon kaysa mga buhaya sa Kongreso na 17, almost 20, pinangalanan ni Diskaya. So, tama, nalilihis na. Yung tunay na na issue, wala na daw Senate Blue Ribbon Committee. Tuloy Lang Senator JV si Senator Ping mismo ang nagsabi na almost all. Teka lang, wala na daw Senate Blue Ribbon Committee hearing. Sabi ni JB. Senators ang merong insertions at may halaga pa nasa mahigit 100 billion daw yung pesos yung insertions ng mga senador. Almost all. Sino kaya yung walang insertion sa inyong mga senador? Tingin ko all. Huwag din niyang sabing almost all. Tingin ko all. Kasi alam niyo, yung insertion, hindi po masama yan. Ngayon na lang po napasama yan. The amendments is part of our job as legislators. Kaya nga po kami, after may pasay National Expenditure Program o yung President's Budget, dumadaan po ng Kongreso yan. No? Kaya ho kami nagbabudget hearings para mapakinggan ang concerns ng bawat ahensya at departamento. At yung pong sinasabing insertions, ini-introduce namin yan yung amendments. Sabihin na natin amendments kasi ang sama na ng insertion no? Ito, amendments, insertion, pareho lang. Pareho lang, Risa Hontiveros. So lahat daw ng mga senador merong budget insertion. Putang inumin. Dahil galing na kayo si Senator JB Ejercito, kantang-kanta, no? Sa anong pinag-sasabi mo, Risa Hontiveros, wala kang budget insertion?
So ito, may amendments, budget amendments lahat. Tuloy, oh. We introduce amendments after the budget hearing, during the budget hearings or deliberations, kapag yung mga ahensya, departamento na amin pong in-sponsor, in my case, DOTR po ako kahapon, nagsimula kami ng budget hearings, ang inaaprubahan, meron silang proposed budget. No? Halimbawa, para sa kanilang mga proyekto, yung mga railway, mga airports, at iba pa. Pero ang inaaprubahan ng DBM through the National Expenditure Program, ito lamang. So, kung titignan mo, kulang na kulang. Kaya ang trabaho namin, ako bilang chairman, to introduce or to recommend yung pong amendment o insertion. Halimbawa po yung DOTR, no, yung pong railway system natin, yung Metro Manila Subway System, North-South Commuter Line. Bagamat yan po ay loan from Japan, from JICA, meron ho tayong government participation, yung GOP na tinatawag. Nabawasan po yan na dati na ilagay sa program funds. Tinulak natin na mailagay sa program funds at papundot kasi po nagkaroon ng delays sa payment na nakakahiya, no? So, halimbawa, yung airport naman po, idagdag natin yung mga airports. Meron tayong mga bagong airport natin na gustong ma-develop para po sa turismo at ekonomiya, yung Mati Airport, yung Camiguin. Hindi rin po nakalagay po yan sa National Expenditure Program. Pagkatapos po nitong ating budget hearing, I will recommend to put amendments. Maglalagay ako ng 200 million, 300 million na may pagkukunan na iba. In other words, sa akin po, Katunying, hindi lahat ng amendment ay tainted as long as there is no post-enactment intervention. Ayun, tama kayo doon. Ayun, ang problema. Maganda daw yung amendments pag walang nakikialam, no? Walang nakikialam kongresista, walang nakikialam na senador. Kumbaga, walang makikialam na, kunyari, mayroong proyekto. Yung proyekto wala sa National Expenditure Program, no? Wala sa request ng executive. So ngayon mag-amend sila ngayon at sasabihin nila na ay may nag-request sa amin na kunyari sabihin na lang natin may nag-request sa amin sa Davao na kailangan magkaroon ng terminal pero wala sa National Expenditure Program. So baka sakaling maaprubahan. So magkano yung budget ng kunyari terminal ng Davao? Ito ganito yung halaga. So yun yung i-amend nila. So magkakaroon lang ng problema itong insertion na ito. Pero suntok sa buwan yun kung aprubahan ng Senado at Kongreso. Kasama yun sa pagdidebatihan. No, magkaroon lang daw ng problema yan pag yung kongresista at senador makikialam sa amendments na yan. Ang tawag yan parking. Manghihingi ng kickbacks doon sa ang tawag yan, maghihingi ng kickbacks doon sa mga kontraktor na 25 to 30%. Ito yung ginawa ng tropa ni Martin Romualdez. Yan ang nangyayari dyan. Corruption sa damakmak. Kaya, pumangit yung word na insertion na ngayon ginamit na amendments na. Ngayon, Rizal Ontiveros, tatanggi ka pa. Kasi nga mga buhaya masyado, garapal masyado. No? Kumbaga, inabuso ng masyado ni Saldico at ni Martin Romualdez. Kasama ka bungit, ikaw pumirma dyan eh. No? Kasama, pumirma siya dyan. But for example, yung mga insertion na sinasabi niya, meron naman, basta walang ghost projects. Ang problema kasi, may mga ghost projects. Inabuso yung budget insertion, ghost projects na. Wala kang makitang proyekto, mga multo nga. Tapos, kung di ghost project, substandards, kasi nga, humihingi ng kickbacks ng 25 to 30%, kaya wala nang mapunta sa proyekto. Substandards, kaya baha lahat kasi mikos-mikos yung proyekto. At least umamin si Senator JB Ejercito. Tuloy. Problema po yata kasi, Senator JB, ako sang-ayon ako sinabi nyo tungkulin ng mga mambabatas na mag-introduce ng amendment na may pupuntahan na tama. Na magandang proyekto, etc. Kaya lang yung pagkakabitaw yata ni Senator Ping nung linggo sa interview, para bagang
almost all senators. Diba, sabi nyo ngayon, all senators, ha? Sabi nyo, all. Iko-quote namin kayo, all senators noong All. 19th Congress had insertions Or amendments. or amendments. Tama po. Sa tingin ko, halos lahat meron, no? Hindi, Tsaka sabi ko, dapat nasa pupunta sa tama. Tama po kayo, Katunying. Hindi, sabi kasi ni Senator Ping, almost all. Pero sabi mo kanina, All. hindi almost all, kundi All. Senator JV. Ayun. Antivirus. Tibag ka ngayon. Salamat kaayo, Mr. Chair. All. Oh. Kasama ka, antivirus. Putangin na, nagmalinis ka, panya awards ka. So, yeah, all. Lahat ng senador ma-insertion. Tuloy. Teka. Palagay ko po, kasi nag-attend naman lahat ng budget hearings. And ang siguro yung inaano niya, yung masama kasi, sa totoo lang, inabuso rin po talaga. Yung power of the purse, itong kaya nga po lumabas itong nakakalula sa totoo lang yung mga revelations nung lumabas yung mga ghost projects, yung mga substandard. Ang problema ko kasi ang narinig natin nagkaroon ng tara, nagkaroon ng parking fee. Tumaas ng hanggang 25%, 30%, talagang i-ghost na yun dahil hindi na ma-recover ng ng contractor at ng mga gumagawa. So, doon po nangyari yan. Yan po yung sinasabi nating masamang amendment. No? Actually, hindi lahat masama, pero merong iilan na masama. Kaya lang, kumbaga, ang buong budget process nasira na, ang buong kongreso nasira na dahil sa kagagawan ng ilan. Kaya nga po, pagkapansin nyo kung Blue Ribbon Committee hearing, ang pinupuntirya ko yung kanila pong modus kung paano nila ginawa. After po ng DPWH, sigurado may proponent, yung pagpaparking, yung commitment na sinasabi nila, para po makapag-introduce tayo ng mga safeguards para hindi na po ito maulit. Actually, yan nga ho yung madalas naming tinatalakay dito na yung sa ilalim ng sistema na kasi yung binago na ginawang line item budgeting, may karapatan ngang mag-introduce ng mga projects ang mga lawmakers, congressmen and senators na sa paggawa pa lang ng budget. Kaya nga merong inilalaan, meron tinatawag na allocable para sa mga senators and congressmen. Pero total, inamin nyo na yan. At, allocable. Alam mo yung sinabi yan ni Senador Marcolita rin gagahapon. Allocable, bilyones. Hindi lang bilyones. 1 trillion ang halaga ng proyektong allocable. Allocable yung kagaya yung ginawa kay ni Tito Soto, yung si Cabral, di ba, DPWH? Excuse me po. Nung hindi pa naupo si Tito Soto, di ba, I think binigyan ng 500 million, 500 million po ang allocable na halaga ng proyekto. So ito yung tinatawag na amendments, budget insertion. Ito yung allowance mo po, 500 million. Pero malaman-laman natin, kay Senador Marcolita, aabot pala yan sa 1 trillion ang pwedeng maalok sa isang senador. Sa isang kongresista. Ito po yung... At kasama na rin senador. Tuloy yung... Sinasabi naman namin talaga, Senator JV, na talagang nilalapitan kayo ng mga kababayan natin para sa mga projects sa kanilang lugar. Local government units. Ikaw ba, total inamin mo na kayo may mga insertions at amendments. Magkano, Senator JV? May kopya kasi ako dito May kopya ako dito ng mga senador na may mga... Anong taon yan, Gambachero? Ito, 2025. 2025. Binanggit na natin yung kay Senator Risa, dito mga nakaraan, kay Senator Tulfo, kay Senator Gatchalian. Win Gatchalian, meron. Ito, maliwanag 2025, may budget insertion ka. Risa Hontiveros, Rapi Tulfo, Gatchalian, meron kayong mga insertion, ba't itatanggi ninyo yan? Lahat po nagpakasasa kayo sa panahon ni Bongbong Marcos. My God! Tuloy. Si Senator JB kaya, magkano ba ang total ng iyong amendments this 2025? Alam mo,
Kasi ginagawa ho namin, yung, dali po, ang ginagawa namin, kapag meron pong request, yung sa lahat po ng amin pong sinasabing amendment o line item, request po yan sa local government, sa probinsya. Kasi po, alam Tama, po, oo. Bok Jerry, ako po ay nagmumotor. No? Pag umiikot po ako, pag binibisita ko na yung mga probinsya, dinadalaw ko na rin kung halimbawa yung kanilang provincial hospitals o yung kanilang DOH hospitals, inaalam ko po yung kanilang pangangailangan. Ganon din po yung LGU. So, kapag sila po sumulat, ang ginagawa ho namin, forward po namin yan sa DOH or DPWH kung ano yung government agency is concerned. So, hindi na namin tinototal. Basta ho, syempre, alam nyo, pag lumalapit sa amin, halimbawa, may pumunta sa opisina, naawa rin naman kami, galing probinsya nag-e-effort. So, we see to it na meron ho kaming endorsement letter doon sa kanila request, whether it's farm to market or kung farm to market, ano namin yan, i-refer namin sa Department of Agriculture. Pag yung po mga roads o mga multipurpose building, i-refer ho namin yan sa DPWH. Kaya nga pag lumalapit ho ang mga local officials sa amin, sinasabi namin, budget season na ngayon, susubukan namin. So, hindi ito pangako, suntok sa buwan kung ano po yung aprubahan, ano po yung maisama, then pasalamat po tayo. So, yun po, ang importante lang, walang post-enactment intervention. We only refer, basta wala kaming pakialam sa bidding, wala kaming pakialam sa contractor. Yun po ang importante. So, hindi na mabilang kung magkano yung budget insertion. Pero sabi naman niya, wala naman daw post-enactment, yung hindi siya nakikialam sa bidding, hindi nakikialam sa contractor. Wala naman daw malinis. So, nagkaroon lang ng problema pag yung contractor mo, yung kongresista. Kontratista ka na, kongresista ka pa. Putay na saldi ko. Tambalos-los. So, sige nga, tuloy lang natin ng konti. Tuloy lang. Meron po ba kayong flood control Ito na, flood control. projects na kayo po ang nag-introduce na amendments o insertions? Ay, may mga nakalusot din ng iila nung hindi pa naman ito mainit. Siyempre, may nagre-request kung totoong lehitim mo naman na request. At chinek naman po namin, sa awa naman ng Diyos, meron sa Pandi, nasa 70% na pong natapos. Meron din sa Negros yata or somewhere na nagawa din naman po. Kasi hindi naman po namin alam kung anong sitwasyon sa lugar nila. Request po ito ng LG officials. So, pino-forward po namin. Pero mostly ang talagang ini-endorse namin, multipurpose buildings and more on advocacy kung health provincial hospital or rural health units, mas lalo namin ini-endorse po yun. Mas in line with my advocacy. Putangin na, nagkaamin na talaga. Hindi ba, Ro, sumaming ka na. Rapitolpok, putangin na nyo. Malinis kayo, mga hinayupak talaga. Sumikat na District Engineering Office, yung first Bulacan District Bryce Engineering Hernandez. Office. Meron bang sila ang nag-implement ng project ninyo? Ay, wala po. Sa awa ng Diyos, wala po akong naging project doon. I think sa ibang distrito nagkaroon ng isa, pero wala ho halos na, wala akong na-endorse sa Bulacan, no? Dahil, I think, covered naman po yan. Hindi naman sinaano namin. Kumbaga, sabi namin, si Senator Joel, bagamat mainit siya, dahil probinsya niya ngayon yan, sa tingin ko, ay siguro natural na aalagaan po niya yan, no? Kung hindi lang naging, siguro, mainit at kontrobersya, pero natural yun na meron senador na aalagaan. Bawa, si Senator Franklin Drilon, noong time niya ay Senate President, kung napunta kayo ng Iloilo, Katunying, Bok Jerry, napakaganda ng Iloilo ngayon, yung makagandang highway, Esplanade. Dahil po sa amendment at intervention po ni Senator Drilon, kumbaga, dapat may maiwan ka rin sa iyong mga lugar. So, kami naman, may constituencies, syempre, pag may nagre-request, we will forward to the agencies. Yun po, hindi yung kami mismo magdidikta na meron kaming pondo, no, na sinasabi, no? So, ako, ang ginagawa ho namin sa opisina, we endorse to the proper agencies po. Sa mga projects ninyo na yon, Senator JB, meron bang Ghost projects? gumagawa mga contractors na itong mga nababanggit, Diskaya, Wawaw, Sims, at kung ano-ano pa. Tsaka itong 15, yung top 15 contractors. Parang wala naman ako naalala na meron dahil hindi ako nakapaglagay sa
Bulacan diyan sa notorious district ng first district engineering office ng Bulacan, no. Hindi kami nakapag-refer kasi ang kumbaga sabi ko wala namang lumapit sa amin na taga diyan. Meron yata isa, no, sa Baliwag, pero for implementation pa lang sa ngayon. So, na-hold na. At yung kumbaga siguro covered na sila, marami silang nalapitan kaya hindi kami nakapag-endorse, no, sa mga ahensya diyan, lalo na sa first DEO ng Bulacan. Ito Senator JB, humahanap tayo lahat ng paraan para hindi na maulit ito. Pwede bang nakikita nyo ba yung direction na ang mga mambabatas ay hindi na mag-identify ng mga projects o hindi na wala nang Dapat talaga allocate na amount sa mga mambabatas para mag-pinpoint ng mga projects? Sa akin ho, wala problema po. Dati ho, alam niyo nung nasa Congress ako, alam niyo may Countrywide Development Fund or PDAF, equally distributed, para naman po lahat, walang maiwan, no? Yan naman ang idea po noon. Dati, Ang sa akin po, kapag po national projects, yung mga in nature, dapat dapat say ang Kongreso. Siguro ang mga legislators for that matter. Kasi kaya nangyayari sa tingin ko, yan po sa, halimbawa, yung pagbabaha sa Bulacan, sa Pampanga, hindi humasol. Halimbawa, 350 billion po ang budget ng DPWH. Alam nyo, ang kailangan ho dyan para ma-solve, no? Yung mga floodways, mga spillways, mga water impounding, malalaking proyekto po. Ang nangyayari, dahil sa laki ng budget, lahat po ng distrito ay gusto magkaroon ng flood control. Nangyayari, pinagkati-hatian, nagpatsi-patsi po, kaya hindi masolve ang pagbabaha. Sa akin po, mas maganda siguro talaga yung akin pong minumungkahi, yung master plan, comprehensive master plan for infrastructure development, akin pong first final. Kung sinusunod ayon sa master plan, tingin ko maiiwasan ang itong mga ganitong modus, no, na paghahati-hatian, at least yung project, kung ano po ang nasa master plan masusunod, magiging maayos at mababawasan yung mga anomalya. Ang tanong ko dito, sa panahon ni Tatay Digong, ganito rin ba? Pinapayagan rin ba ni Tatay Diggs yung amendments? Mukhang wala eh. Ngayon lang yan nauso sa Marcos admin. Kaya tuloy, nagkakaroon ng pangungurakot kasi nga nakikialam. Nakikialam ang mga kongresista, mga senador, at hinayaan din ni Bongbong Marcos. Dapat hindi ganun eh. Huwag na lang pakialaman. Ang gawin na lang siguro para sa akin, para maiwasan yung pangungurakot at para maiwasan yung mga kickbacks. Dapat kayong mga senador, kongresista, huwag nyo na pahintulutan yung insertion. So magkaroon na siguro kayo ng arrangement sa executive na bago pa gumawa ng National Expenditure Program, itong executive, ay magpasa na kayo ng mga proposal ho ninyo. No, parang yung nakikita ko, para hindi malagay sa insertion or amendments yung mga kagustuhan ho ninyong proyekto. Kasi alam natin, may kanya-kanyang mga balwarte itong mga to, tapos umaasa sa kanila na magkaroon ng proyekto yung mga balwarte nila. Ganun na lang siguro. No, hingiin na ho ninyo kung anong lugar po yung kailangan ninyong tulungan. So ngayon, pag hingin ninyo, may proyekto. For example, may nangailangan ng ospital or karsada. Diba? Tulay. Flood control na ghost. Sumiti na ho na agad ninyo sa Executive Department. Department of Budget Management, ayan, sa gumagawa ng budget at saka National Expenditure Program. Bigyan nyo sa Executive. Ito po, may request sa mga constituent ko, baka sakali lang kami. So ngayon naman, ang executive, sana walang political color. Tingnan din kung ano yung mga proyekto para patas, para hindi na makikialam ang mga buaya. Tuloy natin, Senator JB Ejercito. Nabanggit natin kanina, nagkakasundo naman tayo na yung insertion per se ay hindi naman masama. Nagkakasundo po tayo doon. Ngayon, nagiging masama pagka mayroong post-enactment na pakikialam. Tinuturo ng congressman o senador, kung sinong kontraktor ang dapat na makakuha ng proyekto na ang pondo ay ibinagsak ng senador sa isang particular na lugar. Ngayon, kaya niyo po bang sabihin sa amin, Senator JB, na never
Si Senator JB. Never. Si Senator JB dahil siya ang the good one. Never. Never. Nakialam sa pagpili ng kontraktor at never siyang tumanggap ng kahit na Kickback. porsyento Aha. sa mga projects. Kaya niyo ba sabihin sa amin, sa sambayan ng Pilipino, especially sa mga nagtiwala at bumoto sa inyo? Ayo po, basta po, ako po, gaya na nabanggit ko, hindi naman ho natin pwedeng pabayaan yung LGUs, no? Constituencies, kaya meron tayong constituencies din. At Yun yung na nga. nakikita po natin, ang ginagawa ko, nag-introduce amendments, pero ang ginagawa ko po, lalo na yung mga request from mga hospitals, mga provincial hospitals, mga local, mga governors, mayors, pag lumapit ito sa amin, ang ginagawa ho namin, ini-endorse ho namin to the proper agencies. At ang importante, wala ho tayong post-enactment intervention. Ibig sabihin, sa bidding pa lamang, sa pagpili ng contractor, ay hindi ho kami nakikialam. So sila na po ang may ano dyan, ang may say at DPWH, ang Department of Agriculture o DOH. So wala po akong pakialam po dyan. Pwede po ba rin natin sabihin na walang pwedeng kumuha na, humingi o tumanggap ng porsyento kahit na hindi ka pa humingi, walang tumanggap ng porsyento sa sino man po, sa opisina ninyo, mula po sa mga kontraktor o kaya sa mga taga DPWH o anumang government agency, Senator? Opo, in fact, sinasabi ko minsan kasi magawa lang yung proyekto, kayo gawin nyo na, di ba? Kaya wala naman kaming pakialam na dyan sa kontraktor, kahit si Ino, gawin nyo lang please, ganun ho kami magsalita. Halimbawa dito sa Salman, yung pumping station na matagal ko na, kahit sino, kayo na pong baala, gawin nyo lang kasi kawawa po ang ating mga kababayan dito, sila po yung napeperwisyo. So ganun po kami makipag-usap, no? Pag kinakailangan, lalo na even during budget hearings, kasi minsan budget hearings, doon kayo nakipag-usap sa mga heads of agencies, ganun ang aming linya. Magawa lang ay magiging masaya na kami dahil yan po ay pangako namin. Kapag ako lalo na, alam mo naman, Bok Jerry, pag umikot ako, minsan personal ko nakikita, nakakausap, no? Yung mga local officials, iba't officials, pag ako'y nagmomotor, kailangan kausap ko na rin sila, giikot ako, kaya nakakahiya naman na wala akong maibigay sa kanila o may offer kapag sila po yung nagre-request. Sabi ko, susubukan natin. Kapag na-aproban, syempre, malaking bagay na sa akin yung fulfillment na sa amin. Halimbawa po, sandali na, Katonying, Bok Jerry, yung pong malaking ospital po sa Isabela, Southern Isabela Medical Center, napakalaki yun, no? Yung PJ Garcia po sa Nueva Ecija na napakalaki. Nung chairman ng Committee on Health, naglagay tayo 300, 400 million. Yung sa Galyaris po, sa Bohol, napakalaki. Halos 2 million na every year ho yan. Proud ko ako dahil ako po ang nag-introduce ng amendments at wala ho ako hindi ko nakausap ang sino mang kontraktor ng mga malalaking ospital na yan. Opo. Last na lang po. Totoo po ba na nagkaroon ng caucus So, ito. kahapon at nagkalabas ng samaan ng loob kay Senator Ping in the manner how he mentioned about these insertions, yung 100 billion insertions? Well, siyempre, kailangan natural kasi parang ang lumabas talaga kung babasahin yung headlines, parang hindi na, siyempre hindi naman naintindihan ng lahat ng tao yung budget process. Pag sinabi mo kasi insertions ngayon, ang akala ng tao parang binulsa mo na sa iyo yun, hindi po, no? Sinabi ni Senator Lacson na sinasabi niya, kina-qualify po niya, no? Kinorek niya na meron daw, hindi lahat ay meron na siyang correction na not all amendments are bad. So, siyempre, nasira ang buong Senado. Ang sa akin po, nalulungkot ako sa takbunan, sa totoo lang po, I have to be honest, muntik na rin po kung nag-isip na umalis sa majority kasi parang kung ganitong direksyon, sinusunog na natin ang sariling bahay natin, ating colleagues, napapabayaan natin, nakakalimutan natin yung mga tunay na salarin, no? Yung bonus na ginawa nila Saldico, ng mga kontraktor at iba pa, parang nawawala, nakapokus sa Senado kung sino yung susunod na babanggitin. So, sana po ay maging mas maayos ngayon dahil masyado na mainit. Kinakailangan merong resulta ito. Pero wag naman ho sanang sunugin ang ating institusyon dahil hindi naman ho lahat, no? Kaya nga sabi ko, inamin ko nyo, hindi, not all, I think all senators have amendments pero hindi ho lahat masama yan. It's all for advocacy. Senator Pia Cayetanon, bawa sa higher education, kami po sa health, hindi ho masama ho yan. Inamin po natin that it's a part of our job. Ang sarap pa natin pag-usapan yung amendments pero kaso nga lang medyo oras na. Pero ito po
Maliwanag, Ehersito says he had 4 others considered leaving Soto lead Senate majority. So, 5 ho, 5 na ho yung lilipat, no? Aalis sa majority ay iwanan na si Tito Soto. So, malamang sa Lunes, sipa na si Tito Soto at bago na po ang Senate President. Yun yung gusto kong pag-usapan natin. Talagang dismayado na si Senator JB Ejercito. Malamang sa malamang, nasaktan ho talaga ng todo sa magkaibigang Iskol Bukol it Bulaga. Kaya abangan natin po sa Lunes. Sana po, JB Ejercito, matuloy na po ito. Bisdak Pilipinas. God first. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.